Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po tayong nagbabalik at mukhang ilang araw na tayong hindi nakapagbahagi ng video dito sa ating channel. Meron niyang mga kasabihan na kapag umaayaw ay hindi daw nagwawagi. At yun nga, kailangan nating pagpatuloy itong ating ginagawa dahil nga may mga ilan tayong mga taga-subaybay at follower ng ating channel o subscribers na talagang kahit papano ay nakatutok pa rin sa kabila ng ating hindi masyadong aktibo, hindi ganun ka yung ating channel dahil sa apektado talaga tayo dito sa nangyari sa ating isang channel. At talagang ni-research ko may may epekto talaga eh. Kasi yun nga talagang maano nila eh na yung kasi ang lumalabas kasi dun sa channel ko na na-terminate parang parang lumalabas talaga doon na may mga negligence tayong ginawa, pero sa totoo lang hindi natin kagustuhan yung ganun ang mangyayari dahil yung mga taong involved doon na talagang naging dahilan ng ating mga pagbabago sa ating mga pananaw. Grabe yung pag-idolize ko sa kanila, pero sila rin mismo ang gumawa ng paraan para mawala yung lahat na yun. At ngayon apektado talaga tayo, pero yun nga, patuloy lang ang buhay hanggang buhay may pag-asa, sabi nga, di ba? So ito tuloy-tuloy natin na mag-upload pa rin tayo dito at sa kabila ng mga nangyayari sa atin ngayon, mga stress na dumarating, ang dami sa totoo lang, pero hindi natin yan susukuan at talagang patuloy tayong gagawa at gagawa. Ang importante talaga sa lahat, sabihin na natin na tayo ay nandito sa social media. Sasamantalahin ko na po na talagang sasabihin sa inyo na ang importante pa rin ay gumawa tayo ng mabuti para sa lahat o para sa Panginoon natin. Dahil kahit ano man ang mga pagsubok na dumaranas sa ating buhay o nararanasan natin ay huwag tayong bumigay o talagang mawawalan ng pag-asa. So, ang dami talaga itong week na ito, mga nakaraang araw, ang dami talaga. Hindi ko alam, kaya sabi ko nga sa inyo, kahit balikan nyo itong channel natin, halos putol-putol yung upload natin dahil kapag stressful ka, hindi ka makakapag-create ng kahit anong video dito sa ating channel. Kaya ngayon, balikan natin itong news about dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan ay mukhang natuloy nga yung confirmation hearing na ginawa kahapon at kanina may mga news tayong nakalap at balikan natin kung ano talaga yung nangyari dun sa hearing at ibabahagi natin itong ating video na ito. Ilan lamang ito sa mga news na ating nakalap at ito'y babasahin ko sa inyo kung saan ay tungkol nga ito sa paglilitis na isinasagawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So may mga ilan tayo dito na babasahin lamang natin. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hinahanap na ng kanilang ahensya ang mga posibleng kinaroonan ng mga co-perpetrators ni Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa International Criminal Court. Matatanda ang pinangalanan ng ICC sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, Dante Giran, dating Davao PNP Chief Vicente Danao, dating PNP Chief Oscar Albayalde at dating PIDEA Chief Isidro Lapina. So sa kabila nito, nilinaw ni Remulla na walang warrant laban sa mga co-perpetrators nito.
So yun na, ito kasi ngayon na dahil nga sa nagkakaroon na ng paglilitis, hindi ko alam kung anong hakbang meron itong ginagawa ngayon itong si Isael G. Remulla o si John Vic Remulla, kaugnay pa rin sa nais mangyari ng ICC sa mga taong na-involve sa war on drugs na yun ng dating Pangulong Duterte, na kung saan ngayon ay nagkakaroon ng confirmation hearing na ginaganap sa The Hague sa Netherlands. So ano to mahaba kasi yung video kaya hindi natin masyadong maibahagi sa inyo, pero maghahanap ako ng mga video na kung saan ay may kaugnayan sa issue na ito ng nangyayari sa ICC at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ditong video na kung saan ay si Claire Castro naman ang nagsasalita. So pakinggan niya natin to kung ano ito sinasabi ni Jose Claire Castro. Yan o. Paano mong mailulusot yung kliyente mo na ang daming inamin na patayan at mind you, Alvin, mismo isang lawyer dyan, si Attorney Silvestre Bello III, na mismo sa isang interview, umaming may pinatay si dating Pangulong Duterte. Inamin niya yon. At ang pagpatay nito, yung tao na hinagis or tinulak sa helicopter. Inamin niya yon. So mismo lawyer niya dyan, umamin na pumapatay si dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin, Yusek, parang lumilitaw ngayon na ang lahat ng mga previous statement ng dating Pangulo ginamit ngayon laban sa kanya. O to sabihin ng depensa, hindi, nag-cherry pick lang kayo Pinili nyo. Pero a soundbite is a soundbite. Wala naman sinabing pagkatapos ng sound, hindi, joke. Wala naman sinabing ganun So ginamit sa kanya ngayon, Yusek. Kahit sabihin mo cherry picking yon, pero hindi lang, ilan cherry yun? Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Dami. At nagko-corroborate ito Yung mga binanggit niyang admission dyan, nagko-corroborate doon sa mga witnesses at sa mga pagkakataon. At nag-corroborate din, sabi ko, kahit isang beses lang yung pagpatay niya doon sa taong inihagis niya sa helicopter, mismo si Atty. Silvestre Bello III, siyang nag-corroborate. And additional ko lang to, banggitin ko na ulit, si Mayor Magalong, mismo si Mayor Magalong, kapamilya, ang nag-interview sa kanya, si Carmina Constantino, inamin niya na masama ang epekto, ang nangyari sa EJK dahil may mga pinatay na sinadya. May pinatay at nasa listahan na mga political rivalry lang daw. So, marami siya pinapagalitang general at may report pa nga daw siya patungkol dito. Sabi ko nga, yung report niya, kung totoong meron, makakatulong sa pag-iimbestiga Ang isipin ni Kaufman, paano mong mailulusot yung kliyente mo na ang daming inamin na patayan at mind you, Alvin, So, yun nga kahit ako napakinggan at napanood natin yun, hindi lingid sa kalaman ng karamihan na talagang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may mga pag-amin na ginawa sa harap ng media. At hindi ko alam kung yun nga ay may katotohanan o hindi, dahil sabi nga ni Claire Castro ay may mga parang nagpapatunay dun sa mga nangyaring yun. Pero kasi ang lahat ng mga pag-amin na ginawa ng Pangulong Duterte sa harap ng kamera o sa media ay yun ang talagang kinuhang ebidensya laban sa kanya. Dahil yun nga talagang may mga kinumpara sila o talagang may mga yung sinasabi ni Claire kanina na parang may kaugnayan talaga dun sa nangyari sa mga pag-amin ng dating Pangulo. So tuloy natin yung mga pakikinig dito sa lawyer dyan, kwento ni si Claire. Atty. Silvestre Bello III,
Siya mismo sa isang interview, umaming may pinatay si dating Pangulong Duterte. Inamin niya yon. At ang pagpatay nito, yung tao na hinagis o tinulak sa helicopter. Inamin niya yon. Sa ngayon hindi pa natin masyadong napanood kasi lahat ng balita o video tungkol dito sa dating Pangulo. Maraming posible na may involve pa dito sa nangyari na ito na confirmation hearing, kasi siyempre yung mga lalo na sina Senator Bato at Bongo, dahil yun ang kanyang talagang mga kasama nung panahon ng kanyang panunungkulan. So yun lamang po, at sana ay nagustuhan nyo at muli nating tayong nakapagbahagi ng video rito. So maraming salamat po muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.